Ang hirap daw guys mag-ipon para makapunta sa atin sa Pilipinas. So, OFW po ako. And may nagtanong sa akin kung paano daw ako nakakaipon ng pera para makapagpundar ako sa Pilipinas. Kasi nabanggit ko nga na meron akong napundar na isang real estate. Pero, kung kayo ay kagaya ko, hindi kasi ako nakakaipon talaga, promise. So, halimbawa may pera ako, hindi talaga ako nakakaipon guys. Ito talaga yung ano ko, hindi ko alam kung bakit di ako nakakaipon. Nahihirapan ako mag-ipon kasi may mga cases minsan na parang kapag humingi sa'yo, maaawa ka din talaga. Halimbawa, syempre, yung family natin, may humingi sa'yo, maaawa ka na hindi rin magbigay. And then, pag nailabas naman yung pera, hindi mo sure kung mababayaran din kagad. Minsan, nagagamit, di mo na alam kung saan napupunta yung pera mo. Which is siguro most na sa ating mga OFW, same ko ng senaryo. Ang hirap po talaga mag-ipon, promise. Kung sumasahod ka ng 50, 60, 70, nahirapan pa rin ako mag-ipon doon. Akala nyo dahil nasa Pilipinas, iniisip nyo na, laki ng 50,000, laki ng 60,000, laki ng 70,000. Pero pag pumunta po kayo dito, sa ibang bansa, yung gastos kasi namin dito is yung pera nila dito. So, kung kahit sumasahod kami na 50 or 60,000 sa ibang bansa, kakaltas pa kami doon ng pambudget namin sa sarili namin. So, sabihin natin may natira sa akin 40. So, 40 na lang, sabihin natin ganun. So, yung 40, hirap na hirap pa rin ako mag-ipon. Kunyari, nagpadala ako sa amin ng 15,000. Hirap na hirap pa rin ako mag-ipon. Ba't nga ba ang hirap mag-ipon? Diba? Which is, ako kasi talaga, sa totoo lang, minsan yung pera mo, hindi mo alam kung saan napupunta. Kaya ang ginawa ko po nun, kumuha ko ng pre-selling na bahay. So, wala akong choice. Guys, wala akong choice kundi yung pre-selling na bahay, every month kailangan ko siyang bayaran. Every month may equity. And then, yun, hanggang sa natuto ako na, ganun pala. Kasi pag yung pera, hawak natin, nauubos talaga siya, hindi natin alam kung bakit. Pero kapag meron kang binabayaran kasi, hindi mo na mamalayan na naubos yung pera, pero meron kang binabayaran. So after ko, sabihin natin 7 years after, nabayaran ko siya sa bahay. And then, nung nabayaran ko si bahay, gusto ko siya iparenovate. Alam niyo, hindi ako makaipon ng pamparenovate. So, anong ginawa ko? Nangutang po ako sa bangko. Nangutang ako sa bangko as OFW. And then, yun yung ginamit kong pang-renovate dun sa bahay. So, every month, nagbabayad pa rin ako sa bangko. Pero yung bahay, naparenovate ko siya. So, ang iniisip ng iba, mapera ka. Kasi nga, nakapagpa-renovate ka, nakakuha ka ng bahay, something like that. Pero hindi nila alam yung struggle na pinagdaanan mo bago mo napundar yung bagay na yun. So, kailangan mo talagang kumapit sa loan. Ako, kumapit ako sa loan kasi nga, unang-una hindi talaga ako makaipon. Pangalawa, hindi rin talaga kaya ng sahod ko na makaipon ng malaki. So, kung maghihintay ako, sabihin natin na every month makaipon ako ng 10K. Kunyari, sa 10K na lang, no? 10K na ipon ko. So, kung nakapagpa-renovate ako ng worth 700,000, imagine niyo kung ilang taon kong bubunuin ng pag-iipon yun. Yung 700,000. Which is, kung pwede naman ako mangutang sa bangko. So, ganun yung ginawa ko. Nangutang ako sa bangko, tapos pinagawa ko yung property. Ngayon, may utang ako sa bangko. May loan ako sa bangko. Pero, ang kaibahan, yung niloan ko sa bangko, di ba, pinagpagawa ko ng property. Meron na dong umuupa. So, magkano ang inuupa nila monthly? So, naupa sila ng almost 10,000 pesos. So, yung 10,000 pesos na yun kasi kakaltasan ko pa siya ng wifi. So, sabihin natin nasa 8,500 ganun, something like that. So, yung 8,500 na yun, katulong ko na yun para magbayad sa akin doon sa nautang ko sa bangko. So, ganun yung ginawa ko kasi hirap talaga ako makaipon. Siguro same tayo ng scenario or may similarity na ganun, mahirap makaipon. So, ganun. Baka sakali na makatulong sa inyo, baka sakaling magustuhan nyo.